Merry Christmas mga insan. Welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa episode natin ngayon na bahagi ng Vlogmas for December 2024, pag-usapan natin yung tungkol sa pag-build ng relationship in the digital age. Kasi 'di ba, ang isang challenge kasi habang nagiging advanced ang digital age natin, ay parang nagkakalayo na rin, nagkakawatak-watak na rin ang mga tao because of preoccupation towards devices. Kung mapapansin nyo, halos sa kasalukuyan, lahat ng tao ay may hawak na cellphone. Yung dating nag-uusap-usap after dinner, hindi na totoo yun ngayon dahil mas focus na sila sa pag-browse, 'di ba? At pag-abang ng notification, sino kaya ang nag-message. So, sa episode natin ngayon, tutukan natin 'yon, deepening your relationship in the digital age by building stronger bonds. Ang technology, sinasabi nila na it can be a blessing. Nang na-invent ang technology, ang ganda-ganda ng end goal ng technology. Pero it can also be a curse pagdating sa relationship. Kasi, yun nga, na nagkakahiwa-hiwalay ang mga tao, na napipreoccupy ang mga tao because of technology, because of the gadgets they are holding. For example, cellphone. Paggising sa umaga, cellphone ka agad. Bago matulog sa gabi, cellphone. At chances are, ang gigising pa sa'yo, alarm ng cellphone, di ba? O kaya si Alexa. So, tingnan natin ngayon kung paano natin ito magagamit para mapatibay ang ating bond sa mga mahal natin sa buhay. And I'm referring to technology. So, paano nakakatulong ang technology sa relasyon? Una-una, kung advantages din lang naman ang pag-uusapan natin. Ang isang advantage is, madaling kumonekta na ngayon. Kahit malayo, pwede tayong makausap at makita ang ating mga mahal sa buhay gamit ang mga video calls, mga messaging apps at social media. Di ba? In the past, I don't know kung produkto kayo nito, pero in the past, yung mga tatay na nag-abroad, kunyari, nagtatrabaho sa Saudi o sa Bahrain o kaya sa UAE, kailangan pa nilang mag-record sa cassette tape ng message nila para sa mga mahal nila sa buhay. Tapos kayo namang nasa Pilipinas, nag-aabang sa tatay nyo, magre-record din kayo sa cassette tape para ipadala sa kanya. Di ba? Para mawala ang homesickness, para kahit paano magkaroon ng connection. Pero ngayon hindi na possible, hindi na ganun ka-challenging 'yon kasi yung mga video call na, may mga messaging apps na, ang social media is everywhere. Pangalawa, mas malawak na ang network. So, pwede tayong makipagkilala at bumuo ng mga bagong koneksyon sa pamamagitan ng online communities at social media platforms. Ang example nito, for example, kapag naghahanap ka ng trabaho at meron kang LinkedIn account, so, mas madaling mag-build ng network. O kaya, kahit 20 to 30 years na kayo hindi nakikita ng mga dati mong kaklase sa elementary o sa high school, dahil sa Facebook, ay nagiging possible na yon ngayon. Isang message ka na lang, di ba? Pangatlo, sharing is caring. Madali na tayo makapagbahagi ng mga importanteng updates, milestones, at memories sa ating mga mahal sa buhay. Natatandaan ko pa most recently nung nagkaroon ng Bagyong Christine sa Pilipinas. Naghanap kami ng updates tungkol sa kung ano nang nangyayari sa Bicol. Ayun, in so short a time, nagkaroon na kaagad ng mga video clips at mga still photos tungkol sa baha. Massive pala yung baha. Dati nung medyo mailap pa sa atin ang technology, kailangan mo pa talagang kumbaga halos magmakaawa ka, ilang araw pang gugugulin bago mo malaman ang updates. Pero, on the contrary, paano naman nakakasira ang technology sa relationship ng mga tao? Ang una dyan, yung nawawala ng focus. Ang sobrang paggamit sa gadgets ay pwedeng maging dahilan para mawala ang focus sa mga important moments ng pamilya o kasama ang ating mga mahal sa buhay. Halimbawa, anniversary, birthday, yung mga ganon. Pangalawa, miscommunication. So, kasi kung minsan, mahirap i-convey ang tamang emosyon at tono sa message o chat.
Kaya pwedeng magkaroon ng misinterpretations. So, halimbawa, tinanong ka, nasa kabilang linya ka, kumusta ka? Ang sasabihin mo ay, okay lang ako. Pero anong klaseng okay lang? Di ba? May varying degrees kasi yung okay lang. Pwedeng okay na okay ka, pwedeng okay, pwedeng medyo okay, pero pwede rin nag-o-okay-okayhan, di ba? O hindi okay at all. So, yun eh. So, nagkakaroon ng misrepresentation o misinterpretation ang ating emosyon dahil sa tono ng pananalita. Hindi yan na-define actually ng tono ng pananalita natin sa using technology. Pangatlo, unrealistic expectations. So, ang social media ay kadalasang nagpapakita ng perfect na buhay. Nasabi ko sa isang episode ko na ang social media, ang pinoportray niya is yung tinatawag na hyper-reality. Parang ito yung realidad, i-blow up niya pa dun sa very specific detail ng realidad ang eksena. Kaya pwedeng magdulot ito ng insecurity at pressure sa isang relasyon. Halimbawa, kumakain kayo, ang ulam nyo ay tuyo. Kanin at tuyo ang kinakain nyo. Pero ginawan mo ng dekorasyon, ginadahan mo yung pagkakaslice ng kamatis at saka ng sibuyas, pinaikot mo dun sa tuyo. Tapos, ang pinicturean mo lang ay yung plating mo ng tuyo. Di ba? And lumabas doon na mukhang mukhang pang napaka-extravagant. Kahit tuyo, pero napaka-extravagant ng presentation mo. Kasi nga, ginawan mo ng plating eh. At saka kinuhanan mo yung angulo ng isang unique na angle na hindi masyadong mai-imagine ng nakakakita ng picture mo. So, ang tawag natin din ay unrealistic expectation. Di ba? O kaya, ang pangit-pangit nung nasa harap mo, pero ang pinicturean mo lang yung maliit na detalye. Unrealistic expectation din yun. Sa China, ang mga content creators, tinitrain sila, there are hundreds of them kung minsan sabay-sabay. Tapos, nakalagay lang sila sa isang cubicle. Doon sa cubicle na yun, ginagandahan lang nila yung dekorasyon. Kunyari, ang pinaportray mo ay isa kang mekaniko. So, ang nasa likod mo ay siguro sirang sasakyan o nakabukas na sasakyan, kunyari kinukumpuni mo. Doon naman sa isang cubicle, chef ka, tapos meron kang blender, meron kang oven diyan sa likod mo. Tapos doon sa isa nasa beauty salon ka. Yung dekorasyon doon sa likod ay nababagay naman doon sa occupation ng tao. Pero kung realistically, pag tiningnan mo, sa totoo lang, nasa lang sila, nasa parang stage lang sila, di ba? Nasa isang cubicle lang na nagpe-present sila ng unrealistic expectation. Ayun. So, isa yun sa mga disadvantages ng technology. So, tips para sa meaningful communication at communication sa digital world. Una, yung tinatawag na digital detox. So, maglaan tayo ng oras na walang gadgets para makapag-focus tayo sa quality time kasama ang mga mahal sa buhay. Importante yun. Hindi naman sinasabi na kailangang gawin mo ang digital detox ng napakahabang panahon. Huwag nang magpaka-Gretchen Barreto na kunyari, dinilit niya lahat ng social media niya kasi mag-digital detox siya. Hindi ganon. Parang, nagpapahinga ka lang ng konti. In fact, yung digital detox, recommended lang siya for 24 hours. Kunyari, 24 hours, hiwalay ka sa lahat ng gadgets mo. Na off-grid ka, in other words, hindi ka gumagamit ng internet. Subukan mo yun at bigyan nyo kami ng insight at ng reflection nyo kung naging effective ba sa inyo. Kung na-improve ba yung relasyon nyo sa ibang tao. Pangalawa, be present. So, kapag kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, tabi mo muna yung cellphone at maging present sa moment. Huwag yung nagsisimba kayo, one Sunday morning, yung isang kasama nyo ay cellphone ng cellphone. Di ba? So, wala siya doon sa moment na yun. Kasi ang ginagawa niya ay nagsi-cellphone siya. Pangatlo, choose the right platform. So, gumamit ng tamang platform para sa tamang purpose. Halimbawa, video call para sa mga personal na usapan at text messages para sa quick updates. Diba? So, huwag kayong mag-usap dun sa text messaging kasi aabutin kayo ng siyam-siyam doon.
At wag din naman kayong mag-involve ng iba pang mga bagay other than personal dun sa video call nyo. Kung kumustahan sa video call, kumustahan lang. Huwag kayong mag-away doon, huwag kayong magkarapan, huwag kayong magmarites, di ba? Kasi ang ginawa ng iba, ng intriga na sila ng ibang tao. So, pumangit na yung sitwasyon. Ang panghuli, open communication. So, maging bukas sa pag-usap at pagbabahagi ng yung mga feelings mo sa partner mo o kaya sa mahal sa buhay. Napaka-importante ng open communication. Lalo na sa panahon natin ngayon na masyado na advanced ang digital age. Importante ang open communication para ma-restore at ma-maintain yung tiwala sa isa't isa. Di ba? So, yun. So, sa katapusan nitong episode na to, ang technology actually, guys, ay very powerful siya. It's a very powerful tool na pwede makatulong o makasira sa ating mga relasyon. At nasa sa atin na yun kung paano natin gagamitin ang technology. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng sense of balance at priority. Magkaroon tayo ng priority. Unahin natin yung mga totoong connection at meaningful interaction sa ating mga mahal sa buhay. Unless ikaw si Elon Musk, di ba, na nakadepende ang buhay mo sa technology. Hindi naman tayo ganyan. Maraming salamat once again sa panonood. Just the same, ini-invite ko po kayo na suportahan ang iba ko pang social media channel sa TikTok, dito sa YouTube, may Facebook page po tayo at saka meron tayo sa Instagram. At huwag na rin natin kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para sa mga updates sa mga bagong videos natin. Maraming salamat.